Hi guys! Ako nga pala si Ina, isang OFW dito sa bansang Czech Republic. Dobrý den! Ngayong araw ay samahan nyo kami ni Kabebe, mag-grocery kami. Eto nga lang yung nagiging banding namin ni Kabebe kapag ka lumalabas. Kasi aside sa ospital, ito lang naman lagi yung pinupuntahan namin. Kaya nga sabi ko sa kanya, kapag ka okay na ako at nagtatrabaho na ulit ako, kapag ka rest day namin, mamasyal naman kami. Para nga, hindi naman laging grocery yung nakikita nyo sa vlog namin. Gusto ko din kasing makita yung mga pasyalan dito sa Liberec. Since maliit nga lang naman to, kayang-kaya naming puntahan. Hindi pa nga kasi ako pwedeng maggala-gala kasi nga nakasiklib pa ako. Pero sa hapon naman, allowed ako na lumabas. Dito nga kasi sa Czech Republic, kapag ka nakasiklib ka, binibigyan ka lang talaga ng doktor ng ilang oras para lumabas. Kasi syempre, kailangan mo ring bumili ng mga daily needs mo. May penalty yata kasi kapag ka bumisita yung insurance, tapos hindi ka nila nadatnan sa bahay. At hindi naman yun yung allowed time mo para lumabas. Kasi syempre, nakasiklib ka, tapos insurance nga ang nagbabayad. Pero sa case ko naman, 6 months na nga akong nakasick leave, never pa silang bumisita dito. Siguro kasi namomonitor nga rin nila dun sa health card ko na palagi akong nasa ospital at palaging may check-up, kaya hindi naman nila iisipin na nagdadahilan lang. Oo nga pala, balik na pala tayo dito sa grocery natin. Kumuha lang pala ako ng 2 kilong asukal. Sale na nga kasi. Marami-rami na rin pala kaming nabili ni Kabebe. Dumating na nga kasi yung meal allowance nila, kaya naman nag-grocery na kami. At dahil nga hindi naman ako pumapasok, wala pala akong natatanggap na meal allowance. Kasi hindi naman na company ang nagpapasahod sa akin, insurance na. Malaking bagay nga rin kasi yung 3,000 na meal allowance. Biruin mo kung dalawa kami, bali 6,000 na nga yun. At dahil si Kabebe nga lang ang meron, 3,000 lang yung nagiging meal allowance namin. Kumuha lang pala ulit kami ni Kabebe ng peanut butter na gustuhan kasi namin. At mura nga din yung Biscoff nila dito. At yung nasa baba na may blue na takip, nag-uuwi nga kami niyan sa Pilipinas. Masarap kasi siya, lalo na kapag ka medyo natutunaw. Kasi 'di ba mainit sa Pinas? Bumili nga rin pala si Kabebe ng donut niya, pangbaon niya sa company. Mahilig nga siya magbaon ng tinapay, pinapartneran niya kasi ng kape. Kinakain niya kapag ka 10 minutes break niya. Ilang piraso nga yung kinuha niya, 3 days kasi yung pasok niya ngayon. Yan lang naman yung mga paborito niyang kainin sa donut, strawberry, chocolate, at saka yung may sugar sa ibabaw. Magtitingin nga rin pala kami ng salmon kung sale. At sayang nga, hindi kami makakabili. Mahal kasi. Minsan kasi, 29 lang per 100 grams. Kaya naman, yung isang malaking piraso, 300 plus lang. Kapag ka ganun kamura, bumibili na nga kami kasi yung isang pirasong malaki na yon, maraming beses na namin siyang nauulam. Nagpabili rin pala si Kabebe ng frozen na chicken wings. Minsan kasi kapag ka naumay na siya sa mga lutong bahay, yan na lang yung binabaon niya, ina-air fryer na lang namin. At bumili nga rin ako nitong manok na luto na. Hapon na rin kasi at baka hindi na ako makapagluto pag uwi. May pasok na kasi siya kinabukasan. Kaya yan na lang din yung kakainin namin na dinner at saka babaunin niya. Bukas na lang ulit ako magluluto. Bumili na naman nga ulit kami ng tinapa na mackerel. Nahihiligan na nga namin ni Kabebe na bumili ng tinapa every time na mag-grocery kami. Dati kasi hindi ako masyadong kumakain nun. Pero ngayon, kapag ka pinrito mo siya, masarap pala. Lalo na kapag ka ipapartner mo sa gulay. O kaya naman, breakfast sa umaga na may kasamang itlog at fried rice. Bumili din pala si Kabebe ng yogurt niya. Magkaibang variant nga kasi yung gusto namin. At pinakuha ko na nga rin siya ng fresh milk. Bumili nga rin pala kami ng giniling. Sabi ko kasi sa kanya, gumawa ulit siya ng longganisa. Hindi naman nga kasi mahirap gumawa ng longganisa kasi puro powder lang yung nilalagay namin. Kami lang din naman kasing dalawa yung kakain. Dito na pala kami nagbayad sa counter, hindi na kami nag-DIY. Medyo marami rin kasi to. At nakikipagkwentuhan pa nga yung cashier kay Kabebe. Kaya naman, muntik pa nga naming makalimutan na may mga tissue pa pala kaming binili. Aalis na sana kami. Nakaseparate kasi yon kapag ka nagbabayad kami. Hindi nga kasi pwedeng gamitin yung meal allowance namin na galing sa company. Kapag ka mga ganitong grocery, kailangan pagkain Pero lang. Bukod nga sa meal allowance, yung card namin meron ding pang health. Yun yung pwede namin gamitin para bumili online. Mga hygiene products nga yung binibili namin ni Kabebe.
Malapit na pala kami sa bahay. Yun lang mga kabebe. Thank you sa panonood. See you ulit sa susunod. Bye-bye!